What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard De La Cruz, shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2686 hanggang 2670. Higit sa lahat, nasa recovery period na ngayon si Linlong, na isang magandang pagkakataon. Kung babalik ang panahon, lalakas lang si Linlong, at mas magiging mahirap na harapin ito. Masasabing ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para harapin si Linlong. Kapag ito ay napalampas, natatakot ako na ito ay bubuo ng isang napaka hindi maibabalik na mapanganib na sitwasyon. Bumalik ako para sabihin sa'yo na balak kong pumunta sa madilim na kagubatan. Sabi ni Aaron. Ngayon na, napatingin si Feilengsheng kay Aaron na may gulat na mukha. Bagamat nahulaan niya na babaguhin ng Aaron ang plano, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaaga. Habang bumabawi pa ito ay isang napakagandang pagkakataon. Sabi ni Aaron. Naunawaan ni Feilengsheng ang katotohanan ito, at dahil nagpa siya ang Aaron, ito ay isang bagay na hindi mababago ng sinuman. Master Aaron, naisip mo na ba? Si Zhontai Liuyo, na matagal nang nanahimik, sa wakas ay nagtanong kay Aaron na hindi siya makakatulong sa bagay na ito. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, ang gayong padalos-dalos na desisyon ay hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, si Linlong ay masyadong makapangyarihan. Upang masil ang Linlong, nawala ang halos lahat ng malakas sa mundo ng Xuanyuan. Ngayon, gusto ni Aaron na harapin si Linlong mag-isa, hindi ba ito ang pangarap ng isang tanga? Bukod pa rito, hindi kailangang gawin ni Han Sanchen ang responsibilidad sa kanyang sarili. Ito ay may kaugnayan sa kapalaran ng buong mundo ng Xuanyuan. Ang lahat ng mga practitioner ang dapat na lutasin ang problema ng magkasama. Si Master Zhontai ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa akin. Kung makaligtaan natin ang tamang sandali, ang mundo ng Xuanyuan ay mawawasak, kaya kailangan kong gawin ito. Sabi ni Aaron. Master, kung sakaling hindi ka na makabalik, paano ko ipapaliwanag kay tita? Papatayin niya ako, sinabi ni Huang Xiaoyong, ngunit kahit na sinasabi ng mga salita, hindi siya natatakot kung paano siya haharapin ni Jiang Yingying, ngunit gusto niyang gamitin si Jiang Yingying, hayaan ang Aaron na mag-isip pa, at pagkatapos ay isaalang-alang ang pagpunta sa madilim na kagubatan. Kung mamamatay talaga ako, walang mabubuhay, kaya wala kang dapat ikabahala na papatayin ka niya. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, ngayon siya na ang pinakamalakas sa mundo ng Xuanyuan. Sa sandaling siya ay namatay sa madilim na kagubatan, ang kapalaran ng mundo ng Xuanyuan ay hindi makatakas na masira. Sa oras na iyon, kahit sino pa siya, mamamatay siya. Tuwid na tumalon ang mga talukap ng mata ni Huang Xiaoyong at mabilis na sinabi, Guro, sa palagay ko ay makakabalik ka ng ligtas. Hindi ka magagapi sa aking isipan. Paano magiging kalaban mo si Linlong? Sa harap ng pag-aliw sa sarili ni Huang Xiaoyong, ngumiti lang si Aaron. Sa katunayan, hindi siya sigurado. Si Linlong ay nagmula sa isang mataas na antas ng mundo. Napakalakas nito, ngunit kung gaano ito kalakas ay lampas sa imahinasyon ng Aaron. Higit pa rito, hindi rin alam kung gaano kalaki ang epekto ng natural na kalamidad dito. Kaya ngayon Aaron, tulad ng isang puting daga, nagbabayad para sa kanyang sariling buhay upang makagawa ng mga eksperimento. Kung may mapagpipilian, hindi gagawin ito ng Aaron. Sa kasamaang palad, wala siyang pagpipilian. Well,
Napaliwanag na ang dapat ipaliwanag. I'm going on my way. Take care of yourself. Sabi ni Aaron. Huwang Xiao yung tatlong tao ay Aaron sa pinto, puso ay may maraming sasabihin, ngunit kung paano hindi maaaring sabihin, maaari lamang panoorin Aaron pumunta sa karagdagang at higit pa. Master, kapag pumunta ka, pwede ka bang bumalik? Iniyuko ni Huang Xiaoyong ang kanyang ulo at tila siya ay hangkag. Marangal ang mukha ni Felengsheng. Sa kanyang opinyon, ang pag-asa ni Han Sanyi na makitungo kay Linlong ay napakaliit. Ngunit ngayon sa mundo ng Xuanyuan, walang sino man ang kwalipikadong tumulong. Ang malakas na tao sa matinding pag-aaral na kapaligiran ay kanyan lang, at hindi maaaring gumanap ng anumang papel. Ngunit ayaw sabihin ni Felengsheng ang mga nakakapanghinayang salitang ito, at sinabi kay Huang Xiaoyong, sa isip mo, hindi ba siya hindi magagapi? Kahit na wala kang tiwala sa kanya. Natigilan si Huang Xiaoyong, huminga ng malalim, itinuwid ang kanyang dibdib, at nagsabi, paano ito mangyayari? Paano ako mawawala ng tiwala sa aking Panginoon? Siguradong bugbugin ng aking Panginoon si Linlong. Maghintay, bago magtagal, gagawin natin makatikim ng lasa ng karne ng dragon. Felengsheng malabong ngiti, Huang Xiaoyong ito moral na mga salita, kahit na isang maliit na pagmamalabas, ngunit din napakakapanapanabak. Kumain ng karne ng dragon, ngunit madalas itong pinag-uusapan ng mga tao, ngunit walang sino man ang nakakagawa nito. Master Zontai, magpapatuloy pa ba tayo sa Huanglong Hall, o babalik tayo sa Aaron? Tanong ni Huang Xiaoyong kay Zontai Liuyo. Ibalik sa 3,000. Sinabi ni Zontai Liuyo nang walang pag-aalinlangan na ang lugar ng Huanglong Hall ay hindi karapat-dapat sa kanyang alaala, at siya ay nawala ng napakatagal na panahon, at ayaw niyang mag-alala tungkol sa kanya, kaya dapat siyang bumalik at tingnan. Naisip ni Huang Xiaoyong na ang mga Terego ay bumaba mula sa langit. Ang ganitong uri ng paglipad na paraan ng transportasyon ay walang alinlangan ang pinakamaginhawa. Felang, aalis na tayo. Kapag dumating na ang oras ng Dragon Meat Feast, ipapaalam ko sa iyo si Master, sabi ni Huang Xiaoyong. Don't worry, sasama ako. Ang may pakpak na tigre ay pumailan lang sa kalangitan, na nagdala ng 2 tao sa direksyon ng 3,000 kaso. Itinaas ni Felengsheng ang kanyang ulo hanggang sa mawala sila sa langit. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at bumalik sa kanyang silid. 3,000. Ang balita na pinatay ni Aaron si Emperador Zun at naging bagong emperador na si Zun ay kumalat sa 3,000 mga paaralan, at ngayon ay alam na ito ng halos buong Imperial Court. Sa makatuwid, ang 3,000 paaralan ngayon, kahit na ito ay isang bagong paaralan, ay naging ang unang paaralan sa Imperial Court. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno nito ay ang kasalukuyang emperador na si Zun, na walang kapantay. Ngunit kapag nasa sabik na ang lahat, hindi maipaliwanag na nag-aalala si Jiang Yingying. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay nagparamdam sa kanya na tila may nangyari sa Aaron. Isang hindi kilalang premonition ang nananatili sa kanyang puso, na hindi maalis-alis. Makalipas ang isang araw, ligtas na nakabalik sina Huang Xiaoyong at Zontai Liuyo. Nang malaman ito ni Jiang Yingying, tumakbo siya hanggang sa harap ng Zhangmen. Gayunpaman, si Huang Xiaoyong at Zontai Liuyo lang ang nakita niya, hindi Aaron man lang. Huang Xiaoyong, nasaan ang kapatid ko? Naglakad si Jiang Yingying papunta kay Huang Xiaoyong sa unang pagkakataon at nag-aalalang nagtanong. Nakita ni Huang Xiaoyong ang pag-aalala mula sa mga mata ni Jiang Yingying, ngunit napakaraming tao dito, at ang sitwasyon tungkol sa madilim na kagubatan ay hindi maaaring kumalat ng malawak, kaya't maaari lamang niya sabihin, Elder Martial Sister, humanap tayo ng lugar kung saan walang tao. Dahan-dahan kung sasabihin sa iyo si Jiang Yingying na karga-karga si Huang Xiaoyong, umalis sa pinto, patungo sa likod ng Phoenix Mountain. Si Huang Xiaoyong ay parang manok na hindi niya kayang tanggapin ang kanyang buhay nang dumating siya sa Haoshan. Pinakawalan ni Jiang Yingying si Huang Xiaoyong at agad na nagtanong, ano ang problema? Anong nangyari? Nakatagpo ba ng anumang panganib ang aking kapatid? Sinabi ni Huang Xiaoyong kay Jiang Yingying ang lahat ng impormasyong mayroon siya, nang walang anumang pagtatago. Pagkatapos makinig, aalis ka agad si Jiang Yingying. Mabilis na sinabi ni Huang Xiaoyong, Elder Martial Sister, saan ka pupunta? Sa madilim na kagubatan, syempre. Sabi ni Jiang Yingying sa mahinang boses. Huang Xiaoyong ay makinig sa ito, agad na nataranta, lumapit sa harap upang hilahin Jiang Yingying,
ngunit hindi nagkaroon ng oras upang magsalita, ay Jiang Yingying pumutok. Si Huang Xiaoyong, na punong-puno ng sakit, ay yumuko sa lupa at nagsabi, "Hindi ka makakapunta, Elder Martial Sister." Gusto ni Shifu na samantalahin ang natural na sakuna para harapin si Linlong. Kapag pumunta ka, hindi mo lang kaya hindi nakakatulong, pero gagawa ka rin ng gulo para kay Shifu. Lumingon si Jiang Yingying at malamig na tumingin kay Huang Xiaoyong, at sinabing, "Gusto mo bang panoorin ko ito nang nakadilat ang aking mga mata?" Si Shifu lang ang makakaharap kay Linlong. Paano mo guguluhin si Shifu sa kritikal na oras na ito? Kung maabala si Shifu para protektahan ka, hindi ba nakakasama ito kay Shifu? Bagamat ayaw ni Huang Xiaoyong na sabihin ang mga ganoong salita para salakayin si Jiang Yingying, ngunit ngayon ang sitwasyong ito, kailangan niyang sabihin, dahil sa ganitong paraan lamang mananatili si Jiang Yingying. May kakayahan akong protektahan ang sarili ko. Naiinis na sabi ni Jiang Yingying. Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo sa sakuna? Kung pupunta ka, hahayaan mo lang na protektahan ka ng Shifu ko. Baka haharapin ng Shifu ko si Linlong, pero dahil sa pagpunta mo kaya nawalan ng buhay si Shifu. Hindi mo siya tinulungan, pero saktan mo siya. Gusto mo ba siyang mamatay? Sabi ni Huang Xiaoyong na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pumunta si Jiang Yingying kay Huang Xiaoyong na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Si Huang Xiaoyong ay walang kahit katiting na takot. Direkta siyang tumingin kay Jiang Yingying at nagpatuloy, "Hindi mo alam ang kapangyarihan ni Tian Jia, o kung gaano kalakas si Linlong. Hindi mo man lang matalo si Yi Qingshan. Hinahanap mo si kamatayan." Galit na kinurot ni Jiang Yingying ang leeg ni Huang Xiaoyong. Hanggat gumawa siya ng kaunting pagsisikap, mamamatay si Huang Xiaoyong. Ngunit hindi pa rin natatakot si Huang Xiaoyong. Alam niyang hindi niya kayang bitawan. Kung hindi, ang pagpunta ni Jiang Yingying ay malamang na magdulot ng hindi kinakailangang gulo sa Aaron. Huwag mong kalimutan na bumalik ang Master upang iligtas ka dahil nahuli ka ni Yi Qingshan. Sa tingin mo ay napakalakas mo at makakatulong ka, ngunit hindi mo kayang harapin si Yi Qingshan. Nagpatuloy si Huang Xiaoyong. Nag-aalala si Jiang Yingying tungkol sa Aaron, kaya gusto niyang pumunta sa madilim na kagubatan. Kung makakatulong ba siya, hindi niya naisip iyon. Ang mga salita ni Huang Xiaoyong ay may malaking epekto sa kanya, ngunit ang sinabi niya ay ang katotohanan. Kahit si Yi Qingshan ay hindi makayanan ito. Paano niya matutulungan ang Aaron na makitungo kay Linlong? Kung pupunta siya, malamang na maging pabigat ito sa Aaron. Sa oras na iyon, hindi lamang haharapin ng Aaron si Linlong, ngunit susubukan ding protektahan siya. Nang makitang medyo huminahon na ang mood ni Jiang Yingying, gumaan ang loob ni Huang Xiaoyong. Nagpatuloy siya, "Elder Martial Sister, ang magagawa natin ngayon ay hintayin si Master na makabalik ng ligtas. Siya lang ang makakagawa ng bagay na ito sa buong Xuanyuan World. Kahit sinong lilito ay magiging problema niya." Huminga ng malalim si Jiang Yingying at binitawan si Huang Xiaoyong. Nahihirapang tumayo si Huang Xiaoyong at tinanong si Jiang Yingying, "Tia, hindi ka ba naniniwala sa lakas ng Master?" "Siyempre naniniwala ako sa kanya." Ayaw sabihin ni Jiang Yingying. "Since we believe it, hindi na namin siya magugulo," sabi ni Huang Xiaoyong. Isapanganib niya ang kanyang buhay para sa mundo ng Xuanyuan. Kung naaksidente man siya, gusto kong ilibing siya ng buong mundo ng Xuanyuan, mahinang sabi ni Jiang Yingying. Ito ay tila isang biro, at sa kasalukuyang lakas ni Jiang Yingying, hindi niya ito magagawa. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Huang Xiaoyong na hindi siya nagbibiro. Zia Guojing, Wu Shan. Hinawakan ni Ivory si Han Nayan na natutulog sa kanyang mga bisig at tumingin sa direksyon ng madilim na kagubatan. Wala nang mga humahamon sa bundok ng Jingwu ngayon. Halos matalo ni Ivory ang malalakas na tao sa Zia gamit ang lakas ng isang tao. Bagamat ito ay nagpapahiya sa maraming eksperto, sa napakaraming aral, walang sino man ang nangahas na homenin si Ivory. Pagkatapos ng lahat, walang gustong masugatan ng husto sa mga kamay ni Ivory. Hinaplos ang ulo ni Han Nayan, sinabi ni Ivory sa kanyang sarili, "Hindi mo pa nakikita ang iyong anak na babae. Paano mo magagawa ang gayong mapanganib na bagay?" Mula Ivory hanggang Aaron, alam niya kung ano ang gustong gawin ng Aaron. Ngayon, nagpunta si Aaron sa madilim na kagubatan, na nagpatunay sa kanyang haka-haka. Ngunit mas alam niya kaysa sa Aaron na hindi magtagumpay ang plano ng Aaron.
Matapos maalala si Fuyao, mas kilala ni Ivory si Linlong kaysa sa iba. Naranasan na nito ang binyag ng natural na kalamidad. Pangarap lang ng tanga na gumamit ng natural na kalamidad para harapin ito. Maliban na lang kung may milagro, kung hindi, Aaron ang mamamatay. Kahit anong mangyari, magkakasama tayong tatlo. Nang matapos ni Ivory ang pangungusap na ito, tumayo siya. Si Han Nayan, na naapektuhan ng paggalaw, ay nagmulat ng kanyang mga mata at bahagyang nawalan ng malay. Tinanong niya si Ivory, "Nay, aalis na ba tayo?" Nakangiting tumanggo si Ivory. Wala siyang kaba at takot na harapin ang panganib. Sabi niya, "Pupunta tayo kay Dad." Nang marinig ng maliit na batang babae ang salitang, "Tatay," biglang naging maliwanag at nasasabik ang mapupungay niyang mga mata, at sinabi niya, "Pupunta ba si tatay para sunduin tayo?" Nasaan siya? Nasaan siya? Nang makita ang maliit na batang babae na lumilingon sa paligid, hindi napigilan ni Ivory na halikan ang mukha ni Hanayan at sinabing, "Nasa delikadong lugar si tatay." Matatakot ba ang Nyener? Walang pag-aalinlangan na umiling si Hanayan at sinabing, "Hindi natatakot si Nyener." Hanggat mahahanap niya ang kanyang ama, hindi natatakot si Nyener sa anumang bagay. Tumanggo si Ivory at sinabing, "Dadalhin na ni nanay si Nyener kay tatay." Matutuwa si tatay kapag nakita niya si Nyener. Pababa ng bundok. Ito ang unang pagkakataon na bumaba sa bundok ng Jingwu si Ivory mula nang dumating siya sa estado ng Zia, at ang kanyang munting aksyon ay agad na ikinagulat ng hindi mabilang na mga eksperto. Nakababa na siya. Anong gusto niyang gawin? She won't have to challenge her. This is the end of it. Hahanapin mo ba kami? Ang isang maliit na hakbang, ay nagdulot ng pagkataranta ng hindi mabilang na mga tao, sapat na upang makita si Ivory sa mga tinatawag na masters upang dalhin kung gaano kalaki ang psikolohikal na presyon. Bukod dito, kahit na ang pinuno ng Zia ay hindi may tago ang kanyang takot pagkatapos marinig ang tungkol dito, sa takot na magdudulot pa ng kaguluhan si Ivory kung tutuusin, walang sino man sa Zia ang makakapigil kay Ivory para maiwasan ang malaking kaguluhan ni Ivory, kailangang magpakitang muli ang monarch, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang matakot sa akin nang magpakita ang Panginoon, ang sabi ni Ivory ay umalis na dito pagkatapos ng lahat. Napakalakas ni Ivory na kung pupunta siya sa ibang mga bansa, hindi ito magiging mabuting balita para kay Zia. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!